Hero Zoom 110 X-Tech. Ang Hero ay isa sa pinakamalaking motorcycle manufacturer sa India. Nagtayo sila ng factory dito sa Laguna last year. Itong re-reviewin natin ay ang kanilang scooter na 110cc. High-tech nga pala itong scooter na ito na pantapat nila sa mga scooter sa atin. Kung makikita mo yung daytime running light niya ay sobrang liwanag. Visible siya kahit sa umaga. At meron siyang letter H shape na design. May pagka-futuristic din yung design ng harapan niya. Dalawang LED projector na nakalagay dito para sa low beam niya. Kailangan mo munang i-start yung makina bago matrigger yung low beam niya para tipid din ito sa battery. Ito yung sample ng low beam sa madilim na lugar. Ito naman yung high beam habang umuulan. Kahit pitch black, kita ko pa naman yung kalsada. Pagdating sa taillight, halos magkaparehas lang sila ng design. Parehas silang H-shape at kitang-kita ka talaga sa daan. At ganun din sa brake light. Halogen bulb type yung ginamit nila dito para sa mga signal lights. May reflector din ito sa likod at sa harapan. Ito naman yung pinaka game changer sa scooter na ito. Ito ang corner bending light. Wala siyang switch kaya automatic na iilaw siya habang naglilin ka. Ito yung sample niya sa madilim na lugar. Kitang-kita mo na kaagad yung mga lubak bago ka mag full turn. Ganun din pag mag-U-turn ka for added visibility na rin. Single shock yung ginamit nila dito na may unit swing with spring-loaded hydraulic damper. Hindi siya matigas at hindi rin siya malambot kaya tamang-tama lang yung laro niya dito. Sa harapan naman ay meron siyang telescopic shock absorber. Sa caliper naman ay Vibray ang ginamit nila dito. Ito ang Brembo ng India. Yes, gawa ito ng Brembo. Naka-disc brake na rin ito sa harapan. Kaya suwabing-suwabe yung pagpreno ko dito. Sa likod naman ay drum brake ang ginamit nila dito. Naka-combi brake na rin pala ito. Kaya suwabing-suwabe ang bawat pagpreno mo dito. Pag tumepreno ako ay laging sabay ang pagpiga. Mas advisable kasi yun para hindi ka dumulas. Si Hero Zoom ay may 8.15 horsepower at may 8.17 Newton meter para sa torque. Fuel injected na rin ito at meron siyang 4-stroke engine. Single cylinder, air-cooled at may electric start. Meron din siyang stop and go idling system. CVT ito at belt driven. Hard alloy dito yung CVT case niya. Meron siyang kickstart dito kaya pag nalobat ka ay makakaandar ka pa rin. Maganda rin yung design ng air filter cover niya at merong Hero design sa gilid. Sa side stand niya ay meron ding power sensor para hindi ka maka-take off pag nakababa yung side stand mo. Madali ring sungkitin yung side stand at tama lang yung haba niya, hindi mababa, hindi mataas. Sa front tire naman ay may sukat siya na 90/90 by 12 inches. Sa likod naman ay may 180 by 12 inches. Tubeless na rin ito. At sa mags naman niya ay may diamond cut alloy wheels naman ito. May touch na rin siya ng silver. Loaded na rin ito ng tire hugger o yung mud guard para iwas tilamsik sa mga putik. Sa tapalodo ay merong reinforced steel sa loob niya para iwas kalampag sa mga lubak na lugar. First time ko nga pala makapag-drive na 12 inches ang gulong at napakaswabe naman pala. Sa handling niya ay napakadaling gamitin. Ang bilis kong nagamay ang scooter na ito. Sa pillion step naman ay alloy ang ginamit nila dito. Sa upuan naman ay naka-dual textured layer ang nakalagay dito. May double stitch at tamang-tama lang ang lambot niya. Sa grab bar naman ay halos magkasintulad sila ng PCX. Malapad at alloy na rin ito. Kailangan mo ng susi para mabuksan ang under seat storage. ABS plastic para sa gas cap ang ginamit nila dito para iwas kalawang. Madali lang din buksan yung gas cap kasi may thread siya. May capacity siya na 5.2 liters. Umaabot nga pala ako dito ng 53.4 kilometers per liter. Sobrang tipid. Sa under seat storage niya naman ay may 19.2 liters. Meron siyang hook para sa helmet at meron siyang service light na LED.
hindi kasya yung full face. Pero yung half face na helmet, kasyang kasya. Sa ilalim naman niya ay merong plastic hook. Tamang tama ito para sa mga namamalengke. At meron siyang capacity weight na kaya niya lang i-hold. Sana alloy na lang yung ginamit nila dito para matibay. Air-cooled nga pala ito at hindi liquid-cooled. Since 110 lang si HeroZoom ay kayang-kaya niyang i-handle yung init ng makina. Tried and tested ko na yan sa mga long ride kaya hindi ako nangangamba na mag-overheat. Sa side mirror naman ay normal lang ang design niya. May konting distortion lang sa gilid ng salamin. Sa throttle grip niya ay tama lang yung kapit niya. Ganon din yung brake lever niya, sakto lang yung distance. Swabe talaga Ma'am Reno to kasi nga gawa sa Brembo yung caliper niya. Meron siyang susi para sa ignition. May electric start button, high and low switches at meron din siyang passing light. Left and right switches for signal light at horn button. Meron siyang dalawang malalim na pocket sa harapan. Kasyang-kasya dito yung glove, cellphone at iba pa. Meron din siyang USB port charging dito sa ilalim ng glove box. Ang ganda ng placement na ginawa nila dito para hindi mabasa ng ulan. Kailangan mo munang i-start yung makina bago ka makapag-charge para iwas lobat na rin kung sakaling naiwan mo nakabukas yung motor. Sa gulay board naman or yung step board ay napaka-generous niya dito. Goods na goods yung lapad niya at kasya yung isang buong bag ko dito. Sa fairings naman ay may nakalagay na FI emblem dito sa bandang kanan. Sa kaliwa naman ay meron siyang zoom emblem at sticker na X-Tech. Parehas lang din sa kanan. Sa ilalim naman ay meron siyang kulay silver na matte design. At sa side fairings naman ay may grill design siya dito. Ganon din sa harapan at may aerodynamics design. Sa ulo naman ay meron siyang cute na smoke visor dito. Sa panel naman ay meron siyang LED blue backlight na pwede mong baguhin dito yung intro message pagbukas mo ng motor. Meron siyang fuel gauge, time indicator, mileage indicator at speedometer. Kaya tinawag na X-Tech si HeroZoom dahil sa Bluetooth connectivity niya. Kailangan mo lang i-download yung app para makakonect ka kay HeroZoom. Kapag may tumatawag sa'yo ay makikita mo to sa panel ni HeroZoom. Makikita mo rin yung pangalan ng tumatawag dahil meron siyang caller ID. Meron din siyang SMS alert, current percentage ng battery mo, missed call indicator at yung Bluetooth. Size 10 ang sukat ng paa ko at medyo maluwag pa yung footboard dito. Malawak din yung legroom ko dito. Hindi rin sumasayad yung handlebar sa tuhod ko. Malapad-lapad din yung upuan dito sa likod. 5'7" nga pala yung height ko at hindi ako nakatiptoe dito. Tamang-tama ito sa mga hindi pinagpala sa height. Ang dry weight ni Zoom ay 109 kg. At meron siyang ground clearance na 155mm. May seat height na 770mm. At meron siyang 1,300mm wheelbase. Kaya swabing-swabe isingit to sa mga matatraffic na lugar. Ito na ang bagong urban scooter na may SRP na 69,900.